Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Mga kapamilya ni General Bantag dismayado sa aksyon ng pamahalaan sa Percy Lapid case. Bilang ng mga batang sangkot sa krimen tumaas ngayong taon sa Cordillera. Poinsettia Farm sa Baguio City abala ngayong Vermonts. At Larok-Larok Festival muling ipinagdiwang sa Candelaria, Zambales. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbaga malam maamyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Ikinadismaya ng mga kamag-anak ni General Bantag ang pagkakasibak nito bilang Bucor Chief matapos itong madawit sa Percy Lapid case. May balita si Charles Limon. Wala akong bilib kay Marcos. Okay. Hindi napigilan ng lola ni dating Bucor Chief General Gerald Bantag na si Lola Victoria ang sama ng loob nito sa pamahalaan. Ito'y dahil sa pagkakasibak at pagkakadawit ng kanyang apo sa Percy Lapid case. Wala akong bilib kay Marcos. Okay. Binuto ko pa naman si Marcos, hindi niya inintay ang suspende ni Bantag bago siya nag-react. Nung lumapit si Rimulya, he gave the action paagad na masibak siya. And that is very unfair for us, especially Diego Rots. Anya, naniniwala siyang walang kinalaman ang kanyang apo sa pagkamatay ng middleman na si June Villamor sa loob ng National Bilibid Prison. Hinala niya, may mga gusto lamang magpaalis kay Bantag sa pwesto. Na gusto lang niyang maalis. At ako'y sana kumukontra kay Rimulya dahil hindi ako naniniwala na si Rimulya ay walang Rimulya sa involved. Kasama si Lola Victoria at daang-daang mga taga-suporta ni dating Bucor Chief General Gerald Bantag sa Cordillera na nagtipon-tipon sa isang peace rally noong Sabado na ginanap sa Melvin Jones. Paraan daw ito upang ipakita ang suporta ng mga taga-Cordillera kay Bantag. Ito ay community-led affair, multi-sectoral affair na inorganisa namin para ipakita ulit natin ang kultura ng mga Cordillerans na pag may ganito na inaapi or yung kapatid natin na nasa krisis, we disregard our political differences at kung anumang diferensya and we come together to stand for him. Kasama sa mga nagbigay suporta kay Bantag ang mga katutubo mula Cordillera. At saka masakit din para sa amin na mga IPs na gano'n ang mangyari sa katutubo na kasama namin na wala man lang silang investigasyon tapos matatanggal siya. Kailan po ang direktor sa dekada? Kailan po ang direktor ng Barso Pinubo? Maraming salamat po. Patunay daw ang epektibong pagsisilbi ni Bantag sa Bureau of Corrections na malinis ito at walang bahid ng korupsyon. Nauna nang inihayag ni Bantag sa media na bukas siya sa lifestyle check. Kung mayroon sanang nakita namin na butas na hindi namin siya suportaran, hindi kami susuporta. Pero nakita namin ang kanyang loyalty sa kanyang trabaho, kaya we support him. Kasi si Bantag mabait yun. Wala kang masabi. Hindi siya mukhang pera. Kanina, nagsagawa ng joint press conference ang DILG, PNP at DOJ. Base umano sa investigasyon ng NBI at mga affidavit at statements ng mga persons of interest, lumalabas daw na si Bantag at si Senior Jail Superintendent Ricardo Zulueta ang nagbigay ng order na ipapatay sina Percival Percy Lapid Mabasa at middleman na si Cristito Villamor Palanya na unang kinilala na si June Villamor. The principle that we adopted here in charging the mastermind is the totality of all the facts given to us by all the witnesses and all the circumstances attendant to the killing. So it's a totality test.
it is not for us to point out a direct link, but the totality of all the acts points out to the participation of and responsibility of those charged. Ayon kay Remulla, 90 to 95% ng solved ang Persilapid case. May sagot naman si Remulla sa pagkakasibak ni Bantag nang walang investigasyon. Hindi naman kailangan kasi pinag-aralan niya ng gusto, tinanong lahat ng testigo. And this is an exceptional case. All of these, none of these people would have talked if General Bantag remained as the head of the Bucor. Si Bantag at 6 na iba pa ay nahaharap sa kasong murder. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dahil sa pagtaas ng mga children in conflict with the law sa Cordillera, hiling ng mga ahensya ang pagpapaigting ng mga interventions. Ang detalye sa report ni Sofia Pagaduan. Ginugunita ngayong buwan ang National Children's Month. Sa paggunita nito, hiling ng ilang mga organisasyon sa Cordillera ang mas maigting na aksyon sa mga children in conflict with the law. Increase and raise awareness sa mga tao about sa Juvenile Justice Welfare Act or RA 9344 as amended. So, nire-raise din natin ang awareness on its full implementation and to promote din ang protection ng ating mga CICL and CAR or Children in Conflict with the Law or Child at Risk dahil Ngayong taon, naitala ng PNP Cordillera ang pagtaas ng kaso ng CICL o Children in Conflict with the Law. Mula sa 36 na kaso mula Enero hanggang Oktubre noong nakaraang taon, ngayon ay nasa 79 na kaso na ito. Reason kaya siguro po because of yung sa noon kasi nung pandemic, 'di ba, restricted pa yung mga bata, yung sa restriction natin. Pero nung naging relax na po yung doon po dumami yung mga cases. Kasi nakakalabas na yung mga bata, nakakapag-meet na sila with friends, Ilan sa mga naitalang kaso na kinasangkutan ng mga kabataan ay rape, drugs at physical injuries. Actually, we are not putting our guards down. Talagang kino-continuous po pa rin namin yung aming mga police operations, yung aming mga programs at interventions to reduce yung mga cases ng rape, yung mga crimes para ma-maintain yung peace and order, ma'am. Kaya tuloy-tuloy ang ginagawang pagtulong at paggabay sa mga CICL sa pamamagitan ng mga legal service at shelters. Part of our mandate is to assist their families, the family of these children in conflict with the law. So we do representation in court for those children whose cases has to undergo trial. education nila. So we see the importance na mabigyan po sila ng education. So mga residents po natin, naka-enroll po sila sa formal school, yung iba naman po naka-ALS. Ilan sa mga natulungan na ICJ, hindi niya tunay na pangalan. Kapwa kung meron man nanonood dyan, focus lang tayo sa mga goal natin kasi yun yung mga makakatulong sa atin para mapalayo din sa mga masasamang gawain dahil yun nga meron tayong goal na kailangan nating makamit. Bagamat wala pang konkretong programa ang inilahad upang mabawasan ang mga CICL sa rehiyon, tutok muna ang Regional Rehabilitation Center for the Youth Case na mas pagandahin pa ang kanilang mga aktibidad para sa mga CICL. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Abala ngayon ang isang poinsettia farm sa Baguio City, lalong-lalo na't mabili ito ngayong Burr months. Atin niyang silipin sa kwentong ito. Trim na naman namin pag matapos na ang tawag namin doon, routing. 27 taon nang nagtatrabaho bilang tagapangalaga ng poinsettia si Mary sa isang poinsettia farm sa Suelio, Baguio City. Gustuhan ko kasi din dito kasi maganda naman ang din nila. Parang tong mga bulaklak din, yan, alagaan mo, maganda man kasi mawawala yung stress mo pagdating mo. Yan nga, minsan din parang baby din sila na inaalagaan. Nakakatulong man din sa namin, tawag dito, sa mga pangangailangan ng pamilya.
Karaniwan nating nakikita ang mga poinsettia tuwing Burr months. Madalas kasing isa ito sa mga Christmas decorations. Pero alam nyo ba na bago lumaking ganito kagagandang mga poinsettia, kinakailangan muna ng mabusising pag-aalaga na abot ng halos 2 taon. Ang pagpaparami ng poinsettia ay ginagamitan ng cutting method. Kumukuha ng isang sanga mula sa mother poinsettia, pagkatapos ay itinatanim sa isang maliit na paso. Simula lamang ito ng maselan at mabusising pagpapalaki nito. Pag maliliit siya, kailangan ng mabusising alaga siya kasi pag hindi mo siya inaalagaan, maaring mamatay ka agad. Kailangan ng abono, ganun, every day. Kung hindi, every other day, depende sa klima din. Ganun lang siya. Tapos, naalagaan namin dito, bago malaki siya, 2 years namin naalagaan bago maging mother plant siya. Laging tubig. Tapos, isi-shade mo siya para hindi direct yung init. Pero pag medyo makulimlim na, pwede mo naman tanggalin. Daan-daan ang kanilang natatanggap na order tuwing Burr months. Every sapit ang Burr months, ito ang business lang kasi malakas na talaga. Bakit kaya? Nagagandahan sila kasi parang yung dahon niya is parang siyang plastic. But hindi siya plastic. Magastos po kasi kailangan namin ng paso, ng abono, mga plastic, ganun. Magastos na. Pero okay naman kasi nagpo-provide naman ng kumpanya. Na bumabalik? Bumabalik naman. Naglalaro sa 800 pesos hanggang 1,500 pesos ang presyo ng poinsettia depende sa laki. Mas mahal rin ng kaunti ang presyo ng mga ibang kulay. At maging hanggang sa delivery, alagang-alaga ang mga ito. Binabalutan ito ng plastic na may mga butas, tsaka nilalagay sa karton. Mula sa kanilang taniman sa Baguio City, nakakaabot ang kanilang poinsettia sa iba't ibang parte ng bansa at abroad. Sa ngayon, ay umaabot sa 10,000 poinsettia ang inaalagaan sa farm na ito. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, Adivay Festival ng Benguet, formal nang nagbukas. Yan at iba pang balita, abangan. Alam niyo ba, mga kaibigan, na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement makakatulong upang mas lalaki ang iyong savings sa pag-alaga ng mga hayop dahil ito sa isang box ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sapat na makapagbigay ng 20 kutsara sa nasabing suplemento. Huwag kalimutan na sa isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, maaaring i-mix ito sa isang galon ng tubig o isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. O diba, sa maliit na gastos, subalit mabilis ang pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili sa mga Agrivet stores. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng foggy at sakit. Natapos sa kita. Mosquito man. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green
ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nakalatag na ang iba't ibang aktibidad para sa Adivay ngayong taon. Turismo ng probinsya nais paigtingin. May kwento si Sofia Pagaduan. Napuno ng pananabik at kasiyahan ang pagbubukas ng ika-122 Adivay Festival sa Benguet. Sinimulan ang programa ng ilang mga pagtatanghal. Halos 2 taon kasing nawala ang ilan sa mga aktibidad ng Adivay dahil sa pandemya. Kaya tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ngayon, mas enggrande at pinagandang mga aktibidad para sa mga lokal na residente at turista. Do you have any idea how much are going to spend for this Adivay? Around 8 million for the different programs. And why your provincial officials have to sacrifice the amount for this event? Because of the importance of celebrating our culture. Pinuri rin ang pagiging una pa rin ng probinsya ng Benguet sa buong bansa sa Human Development Index. Ito'y sumusukat sa pag-unlad ng isang probinsya. For the previous years, for the Human Development Index, we have topped for 2013, 2016, and 2019. So the parameters of the Human Development Index is per capita income, education, and life expectancy. Ngayong Adivay Festival, umaasa ang pamahalaang panlalawigan na mas matukoy pa ang mga pangangailangan ng kanilang mga residente, lalo na sa turismo. Of course, we'll be expecting na dudumogin ito considering almost 2 years na wala talagang Adivay. Ano? So, alam natin na lahat ng mga tao gusto ring ma-experience ulit yung, kung ano yung na-experience nila nung past Adivays. Isang buwang gugunitain ang Adivay Festival sa iba't ibang bayan sa Benguet. I now declare the 22nd Benguet Foundation Anniversary Celebration through Adivay open. Isa sa mga inaabangan ay ang Mr. and Miss Benguet 2022. Even it's new normal, we remain more resilient than copper, More precious than gold, united and stronger than ever. I am Shirley Lacada ng Tao. And I am Arnel Calanzo Labisa. And we hail from the town where people dream in 24 carats. Marikayan! At ang Grand Canyaw na gaganapin bago matapos ang festival. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines.
Last October 11, yung anak ng Justice Secretary Boying Remulla was arrested at his residence doon sa Las Piñas. Pagkatapos siyang makatanggap ng parcel mula sa San Diego, California, containing 893.91 grams of cash or high-grade marijuana. And this is worth street value 1.25 million. At dahil sa kanyang pagka-aresto, he was supposed to undergo mandatory drug testing. At unfortunately, nung siya ay mandatory drug test na ng mga PDEA, yung mga arresting officers, he invoked his right to privacy. At sinabi niya, this was upon the advice of his lawyer. So, ang tanong, under Republic Act 9165, pwede bang i-compel ng mga law enforcers, PDEA, Police, NBI, ang isang drug suspect sa mandatory drug testing? Meron tayong 2008 Supreme Court decision na dineclare na unconstitutional yung Section 36F, Article 3 of Republic Act 9165. At ang sinasabi dito sa Section 36 na ito, all persons charged before the prosecutor's office with a criminal offense having an imposable penalty of imprisonment of not less than 6 years and 1 day shall have to undergo a mandatory drug test. Ibig sabihin, pag ikaw ay nahuli ng drugs or marijuana and you are facing charges sa prosecutor's office, then you must go mandatory drug testing. And worse, ang sabi sa Section 36, testing positive is a presumption of possession and confirmation of drug use. And ito ay nasa batas. However, yung sabi ng Supreme Court, unconstitutional ito, hindi ito pupwede. No? Ang sabi nito, walang valid justification for an accused to have mandatory drug testing. And actually, it violates his rights to self-incrimination. And drug testing would also violate the right of privacy of a person who will invoke that right. No? So, nung araw, pwede yung mandatory drug testing pag ikaw ay nahuli. Pero as of 2008, hindi ka na pwedeng i-compel to undergo a mandatory drug testing. Meron tayong magtatanong, bakit yung mga estudyante na nire-require ng school na mag-random drug testing doon sa secondary and tertiary level? Ang sabi ng Korte Suprema, iba yun. No? Ang mga estudyante, nung nag-enroll sila sa university, nag-enroll sila sa tertiary, nag-enroll sila sa high school, winave nila yung kanilang privacy against the test imposed by the school authorities. So, dito sa desisyon ng ating Korte Suprema, ang sinasabi lang nila, pag ikaw ay suspect, then you can invoke your right not to undergo mandatory drug testing. Larok-Larok Festival muling ipinagdiwang sa Candelaria, Zambales. Ang kwento susunod na. Sa milk ng batang 90s, tara't atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s.
Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Angat ang kulturang Zambalenyo sa muling pagdiriwang ng Larok-Larok Festival sa Candelaria, Zambales. May kwento si Diana Balse. Sa mga makukulay na kasuotan at musika, balik-sigla ang bayan ng Candelaria sa pagbabalik ng Larok-Larok Festival noong huling linggo ng Oktubre. Basically, we conceptualize the Larok-Larok because it's a cultural heritage by the Candelarians. Larok-Larok is the pinipig making, but they too believe that it is a tradition it's a courtship tradition. Highlight ng festival ang mga cultural performances ng mga kabataan sa Candelaria. Sa pagbabalik ng pagdiriwang ngayong taon, nais ng bayan ng Candelaria na buhayin ang tradisyon ng pagpipinipig sa bayan. Bale, nagkaroon kami ng Larok-Larok Festival dahil marami dito sa Candelaria ang mga magsasaka na kapag tapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak, gawa ng tulong ng mga kababayan natin na nagbubukid. Bakas naman sa mga ngiti ng mga residente ang pagbabalik ng pagdiriwang. Masaya, mas naging alive to ngayon. Maliban sa cultural dance competition, nagkaroon din ng salo-salo sa bilao ang mga residente sa bayan. Huling ipinagdiwang ang Larok-Larok Festival noong 2019 at nakansela ito noong 2020 at 2021 dahil sa pandemya. Diana Balse para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.